Nasaan na ang perang inilaan para sa flood control? Mula pa noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., nagsimula ang malalaking proyekto laban sa pagbaha sa Pilipinas. Ngunit hindi ito natapos sa isang administrasyon lamang. Ipinagpatuloy ito ng mga sumunod na pangulo, mula kina Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, hanggang kay Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng mahigit 5 dekada. Daan-daang bilyon at kalaunan ay trilyong piso ang inilaan para sa flood control projects sa buong bansa. Sa papel, tila napakalaki na ng nagastos. Ngunit sa realidad, marami pa ring lugar ang paulit-ulit na binabaha. Mas lumala pa ito nang dumating ang mga malalakas na bagyo at habagat nitong mga nakaraang taon. Habang tumataas ang budget para sa flood control, tila tumataas din ang galit at pagdududa ng publiko. Pagsapit ng Setyembre 2025, umabot na sa lansangan ang galit ng publiko. Libo-libong mamamayan ang nagtipon sa isang kilos protestang tinawag na Trillion Peso March upang manawagan ng mas malalim na investigasyon at pananagutan sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Paano? Umabot sa puntong ang isa sa pinakamalalaking programa ng gobyerno ay nasasangkot ngayon sa mga alegasyon ng korupsyon. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan ng bansa. Unti-unting binuksan ng mga auditor, investigador, at mga senador ang libu-libong flood control projects sa iba't ibang lalawigan. At habang lumalalim ang pagsusuri, sunod-sunod ang nakakagulat na natuklasan. May mga proyektong hindi makita sa mismong lugar. May mga istrukturang madaling nasisira kahit bagong gawa pa lamang. May mga contractor na paulit-ulit umanong nakakakuha ng kontrata. At may mga alegasyon ng ghost projects, overpricing, kickbacks, at paboritismo sa bidding process. Habang lumalabas ang mga dokumento at testimonya, mas mabibigat na pangalan ang nagsimulang madawit. Mula sa mga lokal na opisyal hanggang sa mga matataas na personalidad sa pambansang pamahalaan. Sa Senado, Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. naging mainit ang mga pagdinig. Nagkaroon ng bangayanda, nagkaroon ng sisihan. At lumitaw ang isang nakakabahalang posibilidad. Paano kung ang ilan sa mga bahana paulit-ulit na sumisira sa buhay ng mga Pilipino ay hindi lamang dulot ng kalikasan? Paano kung bahagi rin nito ay bunga ng mga proyektong hindi natapos, hindi na ipatupad ng tama, o pinakinabangan ng mga tiwaling opisyal? Ngayon, habang nagpapatuloy ang mga investigasyon at kaso, at isa sa pinakamabigat na tanong na ngayon ay hindi kung gaano karaming pera ang nawala, kundi kung ilang buhay, kabuhayan, at kinabukasan ang maaaring nailigtas kung bawat pisong inilaan para sa flood control ay tunay na napunta sa taong bayan.